Ako na. Ako na ang magsasampa ng impeachment case dyan kay Sara Duterte. Ang bagal-bagal nyo eh. Yan po ang sinabi mismo ng sundalong kanin mga kababayan na si Antonio Trililing Trillanes. Dahil nababagalan siya dito sa aksyon ng Kongreso mga kababayan sa pagsasampa ng kaso dito kay Inday Sara Duterte. Anya, parang hindi daw gumagalaw itong ating mga congressman na palampa-lampa sa pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara. Hindi daw katulad niya mga kababayan na isang sundalong kanin, sundalo, na mabilis daw magsampa ng kaso. Sa makatuwid mga kababayan, kaya daw niyang upuan ng isang gabi lang yan at malilikom na daw niya ang lahat ng mga dokumento para magsampa ng impeachment na kaso kay Sara Duterte. Ginawa na daw niya yan kay Digong, kay Pulong, sa asawa ni Sara na si Manscarpio. At kayo na mismo, kay Bibi Sara Duterte, uubusin niya ang lahi ng mga Duterte mga kababayan sa pagsasampa ng kaso para lang daw ma-eradicate. Eradicate ang mga Duterte dito sa paningin ng sambayan ng Pilipino mga kababayan. Panoorin po natin ha. Kahit sino naman pwede mag-file. Ako kung if I won't see them moving within the next few days. Ang tanong namin sa Trillanes, ilang kaso na ba mga reklamo mga legal complaints ang naipanalo mo? Pending ba po ang sinampang kaso nito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan kay Bongo, kay Pulong Duterte at kay Manscarpio. Tapos ngayon, sasali pa sa kaso ng impeachment case si VP Sara Duterte? Okay, I sige. myself might file one. Kasi naka-document na namin yung mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Marami yun. Over lahat, betrayal of public trust, betrayal of public trust, violations of the Constitution, other high crimes. In-enumerate lang niya mga kababayan yung talagang nakasaad sa batas. Specify mo, Trililing. Yung bribery. Bribery! Oh my God! Dinagdagan ng kaso si Sara Duterte mga kababayan. Ngayon lang natin narinig yan issue kay Sara, bribery. Kailan pa nagka-issue ng bribery si Sara Duterte? Baka si Jinggoy. Graft and corruption. So, covered siya, ang dami niyang ginawa. Wow, ang dami ginawa. Yun yung aking pananaw dito na wala namang nagtatanong sa'yo, Trililing. Hindi ako nakakita ng impeachment case within the next few days. Few days ha? Bilis-bilisan nyo tamba ang impeachment. Kundi, papasok na si Trillanes. Siya na mismo ang, akin na yung mga papel, babagal nyo. Siya na mismo ang magta-type. Saan bang Excel dito? Halika, tulong dito. Saan bang Excel dito na sa computer? Gagamit na naman ng spreadsheet mga kababayan. Might file one. And tignan natin. We will leave it up to Congress kung makakita sila ng merit doon. Ano yung pumipigil sa inyo? Bakit hindi nyo pa i-file yung impeachment complaint against the Vice President? Ano pumipigil sa iyo, Trililing? Bakit mag-aantay ka pa? Kasi right now, I am an outsider. Buti alam mo. Aminado mga kababayan na outsider. So mag-congressman ka muna, Trililing, bago ka sampa-sampa ng kaso diyan. Mas maganda na makita nila kasi sila yung niyurakan, Yung House of Representatives, yung niyurakan. Tapos ikaw, miyembro ka ba ng House of Representatives? Ni Sara Duterte. Sila yung nakakuha ng mga dokumento about corruption acts ni Sara Duterte. Sige, mga congressman, kunin nyo ito. Gawin yung secretary. Congress secretary, mga kababayan, di ba? Bagay din sa kanya. Secretary, si Stella. Tingnan natin kung hindi magdala-leche-leche yung mga trabaho nyo dyan. Lahat ng papasukan nitong si Trililing, mga kababayan, is walang kahihinatnan. Masisira. Lumipat na ito kay Isko Good luck kay Isko Moreno mga kababayan. Pinapasok niya sa kanyang partido. They have the documents with them and yun na nga, yung constitutional processes na violate ni Sara Duterte happened in their house. Their house? Kaya mas maganda na sa kanila mag-emanate yun. But kung merong pag-aalinlangan, kung kailangan gawin yun, gagawin natin yun. Kasi ginawa nga namin yun sa tatay niya. Diba? Anong nangyari? Ginawa daw niya kay Duterte, mga kababayan.
nung panahong iyon, senador ka pa. Na-impeach ba si Digong? Hindi. Yung Magdalo ang nag-file. Magdalo. Ang isa-isang impeachment laban Pati yung Magdalo, mga kababayan, sinuka na si Trililing. kay Duterte. Kasi nobody dared. Yun, sukdulan yung ginawa nun, ha? Sukdulan? Patayan. So, hindi kami mag-aalinlangan na gawin niyang act na yan. Yung case na yan, sabi niyo willing kayong i-file kung wala magka-file in the coming days. Ready na ba yun sa inyo? As in, nakahanda na, ipa-file na lang? Alam nyo, paperwork lang naman yan. Paperwork lang. Spreadsheet lang, mga kababayan, sa Excel. Kagaya nung ebidensya niya kay dating Pangulong Digong, yung mga bank account. Grabe, trilyon-trilyon na mga kababayan. Bilyones na ang pinagsasabing pera. Tapos, hinanapan ng bank statement. Wala. Siya lang ang nag-type. Sa Microsoft Excel. Pinrint sa bond paper. Can be done overnight, diba? So, Okay lang. Overnight lang daw yun. that can be done overnight, diba? Isang gabi lang. Handa na ang mga dokumentos na mga kababayan laban kay Sara Duterte. Ang impeachment case naman, pagdating naman doon, it doesn't mean kasi yung complaint na Kaya walang napapanulo ng kaso, no? Ito si Trililing dahil kung ano-ano na lang ay pinaglalagay dyan kahit na overnight daw, mga kababayan, hindi na pinag-isipan. Isasubmit. Kagaya nung sinampan nilang impeachment case dati kay dating Pangulong Digong, minadali Kaya sumablay, mga kababayan, dahil ang kanilang reason, Duterte is evil. Ganyan, mga ganyang mga wording, mga kababayan. Paano yan? Kakatigan ng korte na Duterte is evil. Dapat i-impeach. Diyos mio. Ang grade 1 ang vocabulary, mga kababayan. Kung magsasamba ka ng kaso impeachment, Trililing, planchado yan hindi yan nadadala ng evil words. yun lang yung first So nga, step. Pag in-endorse yon at sinubject yan sa committee hearings, pwede pang yun, ngayon, ano na naman ilalagay mo? Sara Duterte is evil. ma-supplement ng iba't ibang articles or mabawas. Alam mo na ang kahinatnan yan, basura na naman yan. Ma-refine. Maraming pwedeng gawin until maging satisfied yung lower house at yun yung kanilang itatransmit sa Senado. Pero so far, dun sa binubuo yung impeachment complaint na anytime pwede nyo i-file kung wala magka-file from among the members of Congress, ilang articles of impeachment or accusations ang naiisip ninyo? Lahat! Ang dami yan. Kung invento lang ang pag-uusapan, mga kababayan, hindi yan mauubusan ng invento. Meron kami na document, mga 22. 22! 22 na kasalanan ni VP Sara. At 23 sa 22, mga kababayan, ay kasinungalingan. Mas marami pa ang kasinungalingan kaysa sa kanilang piniresenta na rason. 22. And ano yung nature? Culpable violation, bribery, betrayal of public trust, anong pinagsasabi niya? Covered siya nung apat na grounds. Ang daming, sa sobrang daming grounds niya, mga kababayan, 22. Huwag niyo sabihin ni isa, walang lulusot dyan. The Constitution, di ba? Siguro sa mga dokumentos niya, mga kababayan, na isasubmit, ang totoo, yung papel lang. Pero yung mga kasulat, lahat kasinungalingan. Yung culpable Sabi violation ng judge, ang totoo lang dito ay itong papel na sinubmit nyo. of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, tapos yung graft and corruption, saka other high crimes. May other high crimes pa. Diyos mio. Hoy, Trililing, yung other high crimes, specific yan. Nilagay lang yan ng batas dahil yung other high crimes, marami yan Tapos, yan ang isasabi mo na ginawa ni Sara, other high crimes. Hindi mo ma-specify dahil akala mo, yan na mismo ang actual na crime. Bulok! So lahat yun covered dun sa binubuo ninyo. Pero may pakikipag-usap ba? Anong kasalanan ni Sara? Other high crimes. Yan ang nakalagay dun Tinanong kung ano yan. Basta, other high crimes. Hindi mo alam yun? Ay, Diyos mio. Yung mga other high crimes, mga kababayan, kagaya ng mga krimen na like, mayroon siyang pinatay, mayroon siyang ninakaw dyan, o acts of lasciviousness na grabe nga iskandalo. Specific na krimen ng mga kababayan na ginawa. Collective term po yan ng other high crimes. Tapos,
Etong sinabi ni Trillanes, other high crimes ang isa sa kanyang kasalanan. Tayo sa ilang miyembro ng House of Representatives kasi ang proseso niya kailangan ng isa lang na endorsement po, di ba? Isa lang. Kahit isa lang. 22 ang kanya eh. Wala Malakas ang laban. pag-usap. Ngayon, Wala siyang backer mga kababayan sa Congress. So paano na yan? Hanggang daldal ka na lang, Trililing. kung wala naman mag-endorse, basta final yon, then we'll see kung may isang patriotic congressman na mag-endorse just to get the process started, di ba? Oh, sige, antayin natin mga kababayan na. Sabi niya in the next few days. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Excited na ba kayo sa pagsasampa ng kaso nitong sundalong kanin kay VP Sara Duterte? Post your comments below.